So ayan, welcome back to my channel. Medyo bihira akong makapag-upload kasi medyo busy. So ang video natin for today is magko-customize tayo ng screen na pinagawa sa atin. So ito yung layout niya. Medyo mahaba to. Ang size ng design natin is 20 ang haba, tapos yung height niya is 5 inches. So nakagawa na ako ng screen frame kahapon. Ang size nito is 25.5 to be exact yung outer na haba. Then 11.5 yung taas niya. So tara, gawin natin tong frame na pinapagawa sa atin. Then after that, maglalagay na tayo ng screen. So, ang gagamitin natin na screen is yung 100 mesh na binili natin kay Tulpo. So, ang gawin natin, ilagay lang natin yung magkabilang gilid sa frame bago natin patakin. Ilagay na natin yung screen. Lagyan lang natin dito ng kahit ano na pwedeng tumayo siya. Then tsaka natin ilagay yung screen sa mga pako. Para pag binaba natin ito, sobrang stretch ng screen natin. Madali lang naman siya gamitin. Yun lang, iingatan nyo lang kasi tulis nga yung pako. So dito sa customized na screen na to, medyo bitin yung pako kasi masyadong mahaba yung screen natin. So i-stretch natin siya. Then after natin mababa, stretch na siya, pwede na natin siya i-gun tacker ulit. Tapos dito naman sa side na to, yung i-stretch natin. Ayan. So, ito na yung screen natin. So, ito na yung nagawa natin na screen. So after nito is hugasan muna natin siya bago natin siya lagyan ng photo emulsion, no? Para mawala yung mga excess na dumi niya. Para pag nilagyan ng photo emulsion, smooth po siya. So tara. As after po nito, kailangan na patayin muna natin bago natin siya lagyan ng photo emulsion. So after natin mahugasan yung screen, pwede na natin siya lagyan ng photo emulsion. So yung iba, wag magtataka kung bakit naglalagay ako ng photo emulsion tapos may ilaw. So hindi naman masyadong sensitive yung photo emulsion natin na Aquasol DR. Huwag nyo lang papatagalin. So hindi naman kasi may expose basta-basta yon pagka basa pa yung photo emulsion natin. So mabilisan lang din talaga. And then after natin malagyan ng photo emulsion, pwede natin ilagay sa dark room or pwede rin natin i-blower kung nagmamadali tayo. So tara, maglagay tayo ng photo emulsion. Aquasol DR yung gamit ko.
emulsion natin. Malalaman nyo kung tuyo na yung photo emulsion pagka ito ay kulay dark blue na. So kanina nang pinahira natin, ang kulay niya is light blue. So ngayon is dark blue na, ibig sabihin tuyo na po siya. So pwede na natin siya i-expose gamit yung layout natin. So tara, i-expose na natin siya. Okay, so bago pala natin i-expose, remind ko lang kayo na dapat i-check nyo na agad yung acetate natin. Kung ito ay ipinrint nyo direct from acetate, i-double check natin yung film natin or yung acetate kung may mga black dots, kasi isa to sa nagkokos ng pinhole. So dapat maalis na natin agad yun sa acetate bago pa lang natin i-transfer sa sa screen natin, bago natin i-expose. Sabi ko nga sa inyo, ako Xerox lang ako sa acetate. Ito yung design ko galing pan paper. Madalas pagka Xerox sa acetate, madalas yun may mga dot, may mga extra na mga ink na napupunta sa acetate. So ang ginagawa ko, inaalis ko na siya agad. Naaalis naman yun gamit ang cutter or any blade na medyo matalas. Ingatan nyo lang para hindi mabutas. So yun, tara, i-expose na natin. Ilalagay muna natin siya sa screen. So ito dapat, kung ang screen natin ay ito tayo sa likod, maglalagay ng transparency or ng acetate. So ito, since wala namang guide ang table na gagamitin, kasi silip method lang ang gagawin nito, tatansyahin na lang natin na nasa center siya bago natin lagyan ng tape. Okay, so ngayon pwede na natin siya lagyan. Then lalagyan natin ng itim na tela. At saka tayo maglagay ng pabigat para ma-press natin maigi yung design, para yung design niya at yung screen lumapat sa salamin. So yun yung pinaka-purpose ng salamin talaga, para ma-flat siya dun sa layout. Bigyan natin siya ng pabigat para dumikit siya maigi. Yan yung mga gamit ko na pintura. Yan ay Pulpo products. Tapos pwede na natin siya lawan. Ang time natin is 3 minutes 45 seconds. So let's start. Yan, so tapos na yung 3 minutes 45 seconds natin. Babalawan natin yung screen natin. So ayan, babalawan na natin yung screen natin. Pwede naman kayo gumamit ng hose lang, pwede rin kayo gumamit ng pressure washer. Ganun. Tapos ako gumagamit sa huli ng sponge. Ito yung sinasabi nung iba na bakit ko daw ginagamitan ng sponge. Baka daw matuklap yung emulsion. So hindi naman masyadong maliin yung pag gamit ko ng sponge. So lumalapat lang yung sponge ng konting-konti para lang talaga matanggal yung yung dapat matanggal doon sa screen. Basahin lang natin muna na maigi, tapos pwede natin siya haplusin ng bahagyang-bahagya para bumaba yung mga emulsion na dapat matanggal sa kanya. So easy lang, madali lang to pagka tama yung proseso. So ayan, kita nyo naman natatanggal na. Madali lang talaga to kahit hindi kayo gumamit ng pressure washer, basta tama yung proseso. Madali nyo matatanggal yung dapat tanggalin doon sa layout.
dampian lang natin ng konting-konting sponge. Basta tama yung proseso nyo, wala kayong dapat ikatakot kahit punasan nyo siya ng sponge. So, okay na siya. Expose na natin siya. So, papatayuin lang natin to, tapos titignan natin kung may mga butas. Bago pa lang tayo mag pinhole test, i-check na natin kung may mga butas. So, meron akong mga nakitang ito, katulad na ito. May butas siya na hindi kasama sa design. Ito, yan. Ano pa tayo? Ito, may maliit dito. Ayan, sobrang liit. Ito. So, meron tayong 4 agad na nakita. So, ang gagawin natin dyan is lalagyan natin papatakan natin ng konting emulsion, tapos papatuyuin natin. Then ang gagawin natin is i-expose ulit natin ng 3 minutes 45 seconds. So may mga nagtatanong kung hindi ba daw masama kung i-expose ulit yung na-expose na. So hindi po masama yung i-expose ulit yung na-expose na. So yun nga yung isa sa tinuturo ko, na kahit hindi na kayo maglagay ng photo hardener, kung i-expose nyo ulit yung na-expose na, so ibig sabihin overexposure ang tawag doon. So mas maganda pa nga siya na i-overexpose kahit hindi ka na gumamit ng photo hardener, no? So ito, i-overexpose din natin to kasi may mga butas nga, para ma-expose ulit yung paglalagyan natin ng emulsion. Pero lalagyan pa rin natin to ng hardener kasi hindi naman tayo ang gagamit nito, no? So tara, lagyan muna natin yung mga pinhole ng photo emulsion. Tara. Okay, so ang ginagamit ko lang dito is yung maliit na brush kasi yung mga tuldok-tuldok lang naman yung mga butas. Yan, tatlo. Tulad na ito. Basta matakpan lang yung butas. Saan pa? Meron pa ito. Tapos may nakita akong mga maliliit. Para pagka pinhole test tayo mamaya, wala na tayong i-retouch na natin ngayon agad. Okay, so tuyo na yung photo emulsion na nilagay natin para dun sa mga pinhole. Ang gagawin natin is i-expose natin siya ulit katulad ng pag-expose natin kanina, 3 minutes 45 seconds. Okay yan, so 3 minutes 45 seconds ulit. So start natin, open natin to. Ayan. At balikan ko kayo. Okay. So okay na to. Ang gagawin naman natin na next ay lalagyan na natin siya ng photo hardener. Okay, so ngayon lalagyan na natin siya ng photo hardener. And ang use nga pala ng photo hardener ulit is para mas lalong mapatibay niya yung emulsion na nasa screen. Yan, ito bihirang-bihira ako gumamit nito. Kasi nga ang ginagawa ko, lalo na hundreds lang or konti lang naman yung i-print ko. Ang ginagawa ko is over exposure na lang yung ginagawa ko. So, pero pagka mga 1,000 pieces
damit yung gagawin ko, ayan, gumagamit ako nito. So ito, wag masyadong madami kasi nakakasulog ko ng emulsion. Kailangan alalay lang. Pagka pinahiran nyo, pahiran nyo agad ng tuyo. So balik tayo na pagpupunas ang gagawin natin. Then once na nalagay nyo na lahat, okay na. Okay, so nalagyan natin siya ng masking tape.